bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan, pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama, hawak kamay sa pag-asa't panalangin. Welcome muli sa ating Tagumpay Smart Learning, kung saan pinapahalagan natin ang bawat bata, lalo na ang ating mga espesyal na pangangailangan. Sa episode na ito, tututukan natin ang mas malalim na tanong. Ano ang ginagawa ng isang pamilya pagkatapos ng diagnosis? Paano nila mapapanatili ang suporta sa kanilang mga anak araw-araw, buwan-buwan at taon-taon? Dahil dyan, ang tagumpay ay hindi galing sa mga therapist lamang, kundi sa pamilya at mga binubuo ng sama-samang pagkilos. Komunidad, tuklasin natin kung paano natin matutulungan ang mga bata dahil ang tagumpay ay hindi lang galing sa mga therapist. Ito ay nagmumula rin sa sama-samang pagkilos ng buong pamilya at komunidad. Sama-sama nating tuklasin kung paano matutulungan ang isa't isa. Ngayong gabi po, ako po ay si Doc MK Dicano, kasama si Sir Roniel. Actually po, wala po si Sir Roniel today dahil po meron po siya mga prior event po. So, ang makakasama po natin ang ating mga bisita. Ngayong gabi, ang guest po natin ay dating Vice President po ng PWD at current President po ng PWD sa saan pong lugar to? Barangay West Crame. Okay po. Ngayon po, pinakikilala ko po si Ma'am Tess and Judith. Ma'am Judith. So may mga katanungan po ako, Ma'am, katulad po kanina, after diagnosis po, ano na po yung ginawa nyo? Yes po, Ma'am. Kami po pagka halimbawa na-diagnose na po yung aming mga alaga, we see to it na nagpa-follow up pa rin kami kung ano, nagtatanong kami sa mga doctors o sa mga may alam kung ano ang dapat pang susunod na ano. Hindi lang po tayo yung magtatapos sa diagnosis. Yun lang po. And then, Yun nga po, dagdag ko lang po, after ng diagnosis, hahanap po tayo ng therapy center na legit na makakatulong po talaga sa ating mga anak kung saan sila dapat nakalinya. Kasi ang therapy center po, may mga linya po yan. Kaya doon po natin hahanapin kung saan tayo dapat nakasaan. Okay, ngayon naman po, may mga tumutulong po ba sa inyo? Sa mga magulang po? Actually, meron po. Bukod po dun sa association ng ating barangay, nabibigyan rin po kami ng tulong mula sa ating LGU. Meron po, dito po sa San Juan, meron po kaming guarantee letter na ipo-provide para sa ating sa therapy po ng ating mga batang may kailangan sa ganitong kondisyon. Nabibigyan, yun lang po, kailangan talaga nila ng sipag at tiyaga pag-asikaso ng mga dokumento. Okay po. Pag-usapan naman po natin yung budget. Di ba po, ang budget po natin, actually, syempre nagagaling sa breadwinner natin yan. Paano nyo po napagkakasya yung budget for the therapy or yung mga pangangailangan po ng mga bata? actually po, yung pagdating sa therapy, doon sa office po ni Attorney Bel Zamora, sa congressman po. Mayroon po silang inaano, yung katulad din sinabi ni Ma'am na yung mga GL na kailangan lang talaga natin na magtiyagang ng mga requirements. Nagbibigay din po sila. And then, meron din po kami tinatawag dito sa when it comes sa medicine, yung may financial assistance naman po every 3 months nakakakuha kami basta mag-a-apply lang po kayo. Doon din po yun sa office ng ating congressman. Okay, doon po sa barangay niyo po, meron po bang binibigay din na budget? Actually po yung budget ng from barangay is pangkalahatan na PWD. So,
hindi po yun naka-exclusive for such ano. Pero pag may program po kami, nakasuporta po ang aming barangay captain and council para dun sa proyekto namin, para dun sa kanilang may mga learning and ano na disabilities. Okay po. So ngayon po, may madadagdag po ba kayo? So aside from that, kasi since may mga organization ng bawat barangay, like sa Progreso, sa amin po, we see to it na meron kaming mga project para sa makakalikom kami ng mga ng pera sa pangangailangan ng aming mga bawat membro. So, Tumutulong solicit po po, kami no? when it comes to medicine, kung na sila ay kailangan gamutin, nagbibigay po ang bawat organization. Mapunta naman po tayo sa suporta naman ninyo bilang sa pamilya nyo po. Mula sa inyong mga kapatid, kamag-anak, paano po nasusuportahan kayo ng mga inyong pamilya? Ako first sa family, yung immediate family, nung na-diagnose siyang may gano'n, so sinabihan ko yung mga kapatid na ganito ang kondisyon niyan. So, yung patience nyo, ibigay nyo ng todo sa kanya kung ano yung kailangan niya, supportahan. Not to the extent naman na parang ini-spoil nyo na. Sasabihin nyo rin pag mali na yung ginagawa niya para hindi siya nasasanay na pag nag-tantrums, agad-agad pababayaan siyang gano'n. So, pag sa bahay, kailangan may therapy rin, di ba? Kaming Okay mga po, family. continuation talaga. Okay po, dito naman po sa services ng ating Butihing San Juan City. So, ano po yung mga naibibigay na therapy po, services na kanina po nabanggit nyo? Ayun, kagaya nga po yung ating guarantee letter. Mag-proceed lang po tayo sa office ng ating congresswoman. Meron po yung ibibigay na guarantee letter with supporting documents po. Kailangan kasi naka-assess po. So alam nila kung ano yung therapy center na bibigyan nila ng guarantee letter. How about po yung mga ABA po, and meron daw po dito mga therapy or SPED po, dito po sa ating City Hall po. Dito sa City Hall, wala, pero sa school lang na. Sa school lang po. So wala pa rin po tayo for Wala pa, pero inclusive. ano yan, may proposal po ang ating congresswoman na yan wow. yung kanyang target for this For this term year niya. po. Okay. Itong So term nabanggit niya. na rin po pala Opo. sa inyo ng ating buting congressman. Thank you po. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Good evening mga katagumpay. Ngayon gabi, ang ating guest ngayon ay si Sir Alfonso de Alban, advocate ng special needs natin. So ngayon, may tatanong din tayo about sa mga ginagawa niya, mga plano, and the same time, kung ano po ang maitutulong nila sa mga pamilyang Pilipino. Good evening, Sir Al. Good evening, Teacher Ayun. Kat. So gusto ko lang po tanungin muna, saan po nagsimula ang inyong advocate sa pagiging special need facilitator? I believe officer din po kayo ng association ng learning disabilities, right? Tama. It started with my wife. Special ed teacher siya sa US, sa California. Doon na kami nagkita. And then when we came back, we started the school, a special school in Marilao, Bulacan. Doon na yun, ako yung teacher aide niya kasama ng kapatid ko. It's a family thing. So, and then it grew as years go by. And then 2016, nakita namin na ba't parang wala or parang kulang both sa public and private sector na magbigay ng services. So we started to train. Meron kami yung tinawag nun back then, teacher mentoring program wherein teachers from all over the country would be invited, private and public, punta sila doon sa school, matulog sila isang linggo, mag-print ng materials, mag-train. Matututo ka rin kasi sa iba no? So ganun yung ginagawa namin hanggang sa dumating yung pandemic na hinto. Then after the pandemic, we turned into
social media kasi mas malawak yung reach nito. Kaya mas marami yung kita nakilala, Teacher Kat, Opo. sa social media. At marami pa tayong mga nakikilala, nagtutulong-tulong tayo dahil hindi ito kakayanin ng ilan lamang. Kaya patuloy nating sinasabi na unti-unti, both sa process ng bata and tayo din bilang nagbibigay ng serbisyo para sa kanila. I'm a member of Philippine Association for Intellectual Disabilities. I'm one of the directors along with Teacher Kim. It's an organization that has been advocating for not only those with intellectual disabilities but mainly persons with disabilities in general. So, yun. Ayun, Sir Al. Actually, bakit pamilyang Pilipino ang bibigay mo ng emphasis? Bakit hindi lang yung bata? The issue with the child is an issue of the family. And the issue of the Right. family is the issue of the community. And siyempre, pagdating sa komunidad, magkaroon ka ng issue na yan, lipunan talaga yan. So, parang cell eh. It all boils down to providing what is needed by the family para hindi lumawak yung hindi ko matawag na problema eh. Yung issue na dapat tugunan. Awareness, di ba? Tama, Sir? Awareness, acceptance, lahat halo-halo na yan dahil na rin siguro sa kultura natin or yung kung paano tayo bilang Pilipino kaya hindi madaling matanggap yung halimbawa magkaroon sa isang pamilya. Ang hindi pagtanggap ng magulang, it's because they are hurt and natatakot sila because ang tingin ng lipunan is kasalanan nila. Kaya hindi nila matanggap. And hindi nga lang lipunan, it's actually inside the family. Hindi naman sa pero kung minsan hindi natatanggap nung tito, tita, lolo, lola, so sila na mismo ina-isolate na nila yung sarili nila. So can you imagine yung burden sa family na yun? So dapat magkaroon tayo ng hindi lang kaalaman, ngunit tulong-tulong, maganda yung ginagawa ninyo, no, Kat, nakikita ko, because we really need something not only to spread awareness but to actually provide them with information. Yung factual ba na hindi sila nasabi-sabi lamang. Diba? Yung may research base at saka nakatuon sa kung ano yung tama para sa bata. Paano kaya natin magkakaroon ng tagumpay sa pamilyang Pilipino, Sir Al? Alam mo yan na madalas natin marinig sa mga magulang. And alam mo, hindi naman malaki ang gusto ng pamilya eh. Hindi naman yung tipong parang isang beses siyang pumasok sa therapy or sa eskwela, magaling na kaagad ang bata. Hindi. Tawag nga nila dyan, di ba, small wins. Yung makapagsubo lang ng kanin, masaya na ang magulang. Maliliit na tagumpay, ngunit kung titingnan mo, the outcome, no, na inaantay natin sa bata, mararating din. It will be a triumph, tagumpay, basta unti-unti, wag natin bigyan ng pressure ang bata. Dapat ang pressure nasa atin. Dahil tayo, we can regulate it on our own because alam natin, matanda tayo. Ang bata, di man nila alam yan. Kailangan nila ang tulong natin. No? So, it is achievable, Kat. Ang tagumpay ay mararating, maaabot as long as we are all in this together. Kailangan sama-sama. Tama. Hindi kaya yan ng pamilya lang, ng teacher lang, ng therapist lang, ng doktor, ng it should be a team. Yes, actually, ang title ng natin talaga is how to connect Connect natin or collaboration about the clinical and dun sa atin, sa larangan natin. Mga school owners na katulad mo, SPED teacher na katulad ko, and the same time, yung mga partners din natin ng mga doktor. So, sa atin, about dun sa diagnosis, sir, matanong ko rin naman, anong ginagawa natin sa SPED sector na matulungan yung mga parent natin? Upon diagnosis, ano na yung next natin? Definitely, the diagnosis helps in creating the child's IEP. So, sa educational sector, kailangan bigyan nila ng tuon yan dahil dahil mandato ng batas, it is there to help the children cope and provide ng supports para sa kanila at saka iset yung goal na achievable. So, malaking bagay ang edukasyon.
Kasama niyan yung therapy and of course yung mga assessment ng doctors and psychologists. Okay, sir. Bali ngayon, pag-usapan natin about dun sa pan-diagnosis, yung tulong-tulong ng mga therapists, ng family, and the medical doctor. Ngayon naman, gusto ko maitanong naman, may budget ba ang ating Sino? gobyerno? Meron naman kasi pinag-uusapan yan every year, ina-approve yan and more often hindi nabibigyan ng budget kasi hindi naman nila alam. So, kaya nga ang inaano natin is mahalaga na naka-enroll ang bata kasi kung naka-enroll ang bata sa public school or private, makikita ng gobyerno yung datos, magpo-provide sila ng budget. The government cannot provide a budget without knowing its purpose. Tama. So, kailangan meron kang number of students para ma-determine kung ilan yung kailangan na staff, kailangan na materials or services na provide. Na kung hindi mo ipapasok yan sa LIS, sa system, kung saan doon nagbabase ang gobyerno, paano malalaman ng gobyerno ang tulong na ibibigay niya? Budget allocation is provided only if there's a purpose intended to. Hindi naman pwede na maglabas ng budget, wala pang patutunguhan. Sir Al, bali, ngayon, tatanong ko naman po, yung support system naman na ibibigay nyo doon sa mga handle nyo, ng mga kids sa school, and the same time, yung mga nakakausap nyo po doon sa inyong vlog. The provision of support, no? Siyempre, hindi naman tayo nakatuon lamang sa bata. Binibigyan din natin ng suporta ang guro dahil sila yung frontliner, sila yung nandyan. And ako, hindi na ngayon sa bata more often sa mga teachers na humingi ng tulong or mga schools. May mga times pa rin na pag alimbawa yung mga bata na medyo naninibago ang guro, nahawakan or medyo sa tingin na natin na medyo extreme yung behavior, yan, pumapasok kami ni Teacher Kim kapag mga ganon. Pero more often trained naman sila and at the same time yun, katulad ng ginagawa ninyo, you provide supports with them or to them para matulungan sila. Kasi kahit nasabihin natin na nakapagtapos na sila ng education or even if natapos nila, nakuha nila yung LET, naipasa nila, may mga makabagong techniques, may mga makabagong pamamaraan, kaya kailangan updated, di ba? Kaya continuing professional development with as teachers must be learners for life, no? Tama, hindi sir. hindi pa pwede yung doon na nagtatapos yun. Lagi talaga non-services and then seminar din, diba? So ngayon naman po, about naman po sa sistema, meron po bang mga support na like yung counseling po sa parent? We do Ano not- po bang Ako kasi additional? more on educational lang kasi kami. Meron Okay. kaming siguro mag-share ng experience yung bawat parents pero we do not do that kasi that's the job of let's say family counseling manager or yung mga guidance counselor. May ibang part ng multidisciplinary team na dyan, Kat, no? Okay. Unless trained or unless certificated ang isang professional, that's the only time that they can provide that. Kasi more often, kapag halimbawa ako, panghimasok ako, wala naman ako alam, baka makasama pa ako. So ako, more on educational ako, sa admin side. Nandyan din yung sa classroom, pero I'm more on the admin side. Teacher Kim is more on the classroom side. Yung ganun ba, meron tayong tinatawag na level of expertise. And Yes, tama. counseling, baka siguro I can listen Or recommend, diba? or recommend. Yes, exactly. Yes, tama. So, but to actually provide counseling, I've never done it before. Okay. How about dun sa family? Maghihimasok na ako, Sir Al. Nung nagpo-post ka about your pamangkin na may disability, so napag-usapan mo doon yung tungkol dun sa access ng iyong pamangkin. So nahihirapan, no? Actually, sa ibang bansa sila naka-base, pero dito sa Pilipinas, na-compare din ng sister mo about dun sa access ng mga may disability. Ang number one na violator ng accessibility law ay ang gobyerno. They cannot deny that. Pero katulad na nakikita natin dito, tingnan mo dito, nandito tayo ngayon sa San Juan, makikita mo na may rampa, may elevator, accessible ang mga lugar. I think the local governments are actually competing with each other in order to provide better services, no? Kasi diyan sila makikilala.
ang tagal na ng BP 344 pero ngayon pa lang parang nagsusubscribe ang mga government at saka mga private institutions. And we're happy with that kasi dapat talaga meron. I saw a vlogger, Cat in a Box ba yun? Wherein pinapakita niya na yung mga daanan, yung mga kalsada, oo, no? nahihirapan talaga I'm siya na happy na kumilos. merong mga naglalakas ng loob na ganun, and I hope sa mga private sectors, sa government officials, huwag kayong matamaan. Ay, kung matamaan man kayo, huwag kayong magalit because it is our obligation to provide access, no? Hindi pa nga natin inaantay, wala pa nga tayo doon sa quality eh. Access pa lang hinihingi natin eh, di ba? Tama. Pero yung quality ng service na pinoprovide, wala pa. Kasi nga, kulang na kulang yung access. So, I hope din na mag-provide ang government ng mga FSL interpreters, mga, visual impaired na mga magbibigay ng access sa mga visually impaired, training, ganyan. Kasi Malawak no? maraming pangangailangan ang mga may disability na hindi natin na-provide. Pero kung ibinigay naman sana natin sa kanila, baka nga yung iba sa kanila mas magaling pa, no? Sa mga typical na mga kababayan nila. So, we really need to provide for them. Actually, I would like to say thank you, Sir Al, na napaunlakan mo yung Tagumpay Channel. Maraming salamat Opo. din, Teacher Kat, Ma'am, for being here. And I really wish all the best for your channel. Sana makapagpalaganap at magtatagumpay tayo. Opo, Sir Al. Para sa mga bata, hindi lamang bata, kundi sa ating mamamayan, no? Sa ating mga may disability. Thank you. Ayun, thank you, Sir Al. Shampoo, Viva, Copa, Monera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. 66 and natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Good evening mga katagumpay. Ngayon, ang guest natin si Mayora Carey. So, ang ganda-ganda niya talaga, no? So, ngayon po, ang mission natin is this medical mission for person with disabilities. I'm Doc Kat and I'm together with Mayora. Tatanungin natin siya kung bakit nagkaroon po sila ng programa na katulad nito para to help our children sa kanilang city. Hi, good evening po. Good evening. So, I'm Carrie Zamora. I'm the wife of Mayor Francis. I'm also the president of the Caring Carrie Foundation and the Metro Manila Mayor Spouses Foundation. In San Juan, with the Caring Carrie Foundation, our focus is on children and women. I'm a breast cancer survivor, and so with the foundation, we also focus on cancer. Patients with, cancer, specifically women. Wow. So, Mayora, how about dito sa mga special needs, no? Actually, I believe meron kayong mga plano about them. Katulad po dun sa mga barangay setup. Actually po, nakapag-interview po kami ng mga president ng mga PWD, bawat barangay. And then, sinabi rin po dito na nabibigyan niyo po sila ng proper training. Tama po ba? Actually, si Mayor Francis Zamora, sobrang supportive talaga sa PWD and and the solo parents also here in San Juan. So, hindi talaga niya pinapabayaan yung mga patients with special needs, yung mga PWDs, talagang alagang-alaga sila. So, I'm very happy that we have the Miss Possibilities Foundation na, parang they're having this big event here in San Juan. Aside from it being a medical mission, they have so much things to offer here, like different types of therapy, like the Yes, opo. occupational speech.
there's another type Behavioral. of behavioral. So it's really so amazing to see that we have very passionate parents and of course this foundation who are really proactive in helping the communities. So thank you very much, Miss Possibilities Foundation. Ayan. Headed by Susanna Yuzon. Thank you. Thank you, Mayora. So, mga katagumpay, na-meet na po natin si Mayora. So, ngayon po, magpapasalamat tayo dito sa ating event ngayon. Yeah, actually, Thank you po. yeah, thank you. Hindi lang ito tungkol sa therapist, assessments o schedules. Ito ay tungkol sa pamilya. Pamilyang sabay-sabay lumalaban, natututo at nananalig. Kapag may batang may special needs, hindi lang siya ang nangangailangan ng suporta, kundi pati ang buong pamilya. Sa Tagumpay Smart Learning, alam namin hindi madali ang araw-araw na pag-aalaga, pagtuturo at pag-unawa. Kaya napakahalaga ng tuloy-tuloy na suporta. Mula sa SPED professionals, support groups, counselors hanggang sa mga magulang na may parehong karanasan. Hindi ka nag-iisa. May komunidad kang kaagapay na handang makinig, umalalay at magbahagi ng pag-asa. Sa bawat kwento ng hirap, may kasunod na kwento ng lakas. Sa bawat pagod, may panibagong panalangin. At sa bawat batang may espesyal na pangangailangan, may espesyal ding tagumpay na naghihintay. Yan ang ay dapat, suportadong pamilya, pinalakas na bata, tagumpay na sama-samang tinatahak. Sa bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan. Pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama. Hawak kamay sa pag-asa't panalangin. Dito sa puso, ikaw ay mahal. Sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo. Hi mga katagumpay! Gusto niyo ba ng good vibes, inspiring stories at makabuluhang kwento ng pag-asa? Tama! Dito sa Tagumpay, It's All Good Channel. Hatid namin ang mga kwentong puno ng pananampalataya, tagumpay at kabutihan. Kaya naman inaanyayahan namin kayong i-follow at i-subscribe kami sa aming official pages. YouTube at Facebook lang yan. Hanapin lang ang Tagumpay, It's All Good at siguraduhin naka-like, follow at subscribe na kayo. I-click na rin ang notification bell sa YouTube para updated kayo sa bawat bagong episode at good news na hatid namin araw-araw. Dito sa Media for the Heart, Soul at Purpose. Dito sa Media for the Heart, Soul at Purpose. Dito sa Media for the Heart, Soul